So eto na nga no, isang mainit na balita ang pumutok ngayong araw dito sa NBA. Ito ay matapos na ngang opisyal na ideklara dito ni Bronny James ang kanyang pagpasok sa 2024 NBA Draft. Bukod pa dyan na yung pagpasok niya rin dito sa kanyang transfer portal after nga ng kanyang USC stint. So halina't pag-usapan natin kung may chance nga ba si Bronny na makapasok ngayon dito sa NBA Draft. So kagabi nga ay nag-post na sa kanyang social media accounts itong si Bronny James ng kanyang official na pagde-declare dito sa NBA Draft. Pero kasabay nito ay ang pag-maintain ng kanyang college eligibility and also entering the NCAA transfer portal. So sinabi nga ni LeBron James dito sa kanyang interview na nakaharap nga ang kanyang anak sa tough decisions dito nga sa pagpasok sa NBA. Pero kahit ano pa nga daw ang kanyang maging desisyon ay basta ipaalam lang daw to sa kanila. Bago tayo magsimula ay alamin muna nga natin ang average stats dito ni Bronny James sa kanyang paglalaro dito sa USC Trojans. Well, nag-average lang naman siya ng 4.8 points, 2.8 rebounds, and 2 assists, shooting 36% from the field sa kanyang 2023 to 2024 season. Well, eto na ang tanong ng madami, sapat na nga ba ang stats na to para makapasok sa NBA? Well, ang honest na sagot ko, para sa akin lang ay hindi. Pero depende pa rin yan, no? Example nilang kagaya ka dito sa case ni Bronny James na anak ni LeBron James. At the end of the day na wala naman talagang content kung hindi lang anak to ni LeBron James itong si Bronny James. Bakit mag-aaksaya ang NBA sa ganitong stats kung napakadami pa ang mas magagaling sa kanya? Sa dinami-dami ba naman ng players na mag-e-enter sa NBA draft, baka hindi talaga nila i-consider ang ganitong stats, for example na lang na walang LeBron James na related. Pero bakit nga ba kasi nagkandaloko-loko ang stats dito ni Bronny James sa USC Trojans? Ito ay matapos ang kanyang cardiac arrest nitong August lang. Ito yung during ng workout niya sa USC Trojans dahilan para maging limitado lang ang kanyang oras sa paglalaro dito para sa team. Dahil nga sa naging sakit niya na ito ay naging malaking epekto nga to sa kanyang playing time, gayon din sa paglalaro niya dito sa team. Kaya ang talino din talaga ng pagkakadesisyon ngayon dito ni Bronny at LeBron James. Dahil pumasok din siya dito sa transfer portal. Ang ibig sabihin lang nito kung sakasakali man na worst case scenario ay hindi madraft dito si Bronny James ay may pag-asa pa rin siya makapaglaro dito sa college basketball. Well, at the end of the day, makakapasok pa rin siya dito sa affiliate ng NBA na NBA G League. After nito, pwede din siya magkaroon ng two-way contract sa possible NBA team na magkaka-interest sa kanya. So yan lamang ilan sa napakadaming dahilan para makapasok sa NBA itong si Bronny James. Regardless kung anak siya ni LeBron James o hindi, doon napakalaking factor na anak siya ni LeBron James dahil mas mapapadali ang lahat. Lalo na't yung sinabi ni LeBron James na limitado na lang daw yung paglalaro niya ng basketball, no? Kituloy ako nalungkot na magre-retiro na itong si Lolo Bron. Kasi ito sa pangarap ni LeBron James ang makasama niya makapaglaro dito sa NBA ang kanyang anak. Kung sakasakali man mangyari ito next season, baka hindi na natin makita si LeBron James for the following seasons. Wag naman sana, no? Pero bago pumasok dito sa USC Trojans, itong si Bronny James, siya ay tumatatak bilang 26 pick dito nga sa 2023 NBA Draft Prospects. Pero last year pa kasi ito at bago pa siya maglaro ng college basketball. Kung kayo ang tatanungin sa tingin niyo, may chance ba na makapasok sa NBA itong anak ni LeBron James? I-komento lamang inyong palagay. See you on the next one.